Maulang araw mga ka-reels. Siyempre magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa bagong araw na ibinigay niya sa atin. At siyempre guys, sorry sa boses ko talaga kasi paus talaga ako gawa ng maintenance ko. Dahil tanghali na guys akong nagising, so oras na ng pagluluto natin. Late na ako nagising, mga 10 a.m. na ng umaga, so nagtina lang ako. Then, oras na ng pagluluto, kaya hindi na ako kumain ng agahan. At kailangan na nating mag-prepare. Tapos ito guys, nakita ko sa supermarket kahapon nung nag-grocery kami. Puwet ng manok, tsaka backbone. Ayoko kasi ng breast, ayoko ng malaman. Gusto ko yung mabuto na part ng manok. So, ayan. Iluluto ko ngayon kasi nakita ko yung puwet ng manok. Sorry guys. Pero gusto ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko siya lutuin. So, wala naman akong ibang ilalawak at may natitira pa akong toyo. So, i-adobo ko na lang siya. Tapos may konting kanin pa ako, kaya yun na lang ang kakainin ko. Hindi naman magandang itapon ng kanin. So, kaya yun na lang kakainin ko, guys. Tapos, syempre, luto-luto pa rin tayo araw-araw. Namimiss ko na nga yung luto ng nanay ko. Dahil nung nasa Pinas kami, hindi ako nagluluto halos ng pang-ulam namin. Nanay ko lagi yung nagluluto. Tsaka kapatid ko, ganun. Pupunta na lang ako sa table at kakain, guys. Sarap buhay tayo sa Pinas. Dahil magaling din silang magluto. Nanay ko at mga kapatid ko, magaling silang magluto. At syempre, ako ang nagturo sa kanila. Ayaw nilang tanggapin yung guys na ako ang nagturo sa kanila magluto sa resto namin. Yung mga dapat lutuin doon. Feeling nila mas magaling na sila kaya sa akin. So, okay lang. At least natuto sila. Pero proud ako sa kanila kasi magaling din sila talagang magluto. Pero bakit nga ba kami marunong magluto guys? Kasi kwento ko sa inyo. Kasi nung bata pa kami, maliit pa lang kami, yung nanay ko, parang may maliit kaming karinderya sa bahay. Tapos, yung kapitbahay namin, may-ari ng bus. So, yung mga driver, mga konduktor nun, sa amin kumakain. Sa amin nagpapaluto, doon sila kakain. Tapos, syempre, dahil maaga pa lang, wala na akong tatay. Yung nanay ko, siya yung magluluto para sa mga konduktor at driver ng bus. So, kami nung kapatid kong babae, syempre, kami yung tutulong sa nanay ko dahil yung mga lalaki naman hindi mo maasahan sa kusina. So, maliliit pa lang kami, yung nanay ko sasabihin sa amin pagka may kailangan siyang bilhin halimbawa sa market tapos kailangan niya magluto. Ang gagawin niya, sasabihin lang niya sa amin, oh, ganito yung gagawin mo, lutuin mo to, ganyan, ganito yung ilalagay mo, ganyan. So, maliit pa kami guys, na parang naano na kami sa kusina. Kaya, yun, habang wala siya, kami na nagluluto. Buti na lang, nasasarapan yung mga driver at conductor sa mga naluluto namin. Pero talaga guys, na maliliit pa kami, bata pa kami, elementary days pa lang yata kami yung, nung time na matuto kami magluto. Nung kapatid kong babae, na syempre wala na kaming tatay, kailangan naman tulungan yung nanay ko sa pagluluto. Dahil kung ano yung mga pinagluluto niya. Tapos eto guys, okay niyo yung puwet ng manok. Akin lang lahat yan. Tapos yung mga natirang potato, tsaka carrots kagabi, isinama ko na rin dyan. Nilagay ko lang siya sa rep kagabi guys. Kaya ayan. Balik tayo dun sa pagluluto natin nung tayo maliit pa. Kwento ko sa inyo. Tsaka yung mga kapatid kong lalaki pala, wala silang alam nung sila yung maliit pa. Nung nito na lang nagsilakihan sila, yan, doon na lang rin sila natutong mga magluto. Dahil wala naman kaming ibang asahan, kundi kami. Tsaka, parang nagpapagalingan kaming tatlo. Tatlo na lang kami guys na natira. Ako na lang yung isang babae na natira. Dalawang lalaki na lang na matitigas ang ulo ang natira. Kasi yung kapatid ko, bata pa lang din is nawala na. Hindi naman bata pa, mga 20 years old guys. Wala na yung kapatid ko, nagkasakit din siya. Ganun talaga ang buhay. Tapos ngayon, syempre ako naman yung meron. Kaya ako naman yung nagpapagamot at sana pagalingin ako ni Lord. Isama niyo ako sa dasal niyo palagi guys.
na hindi naman ako mukhang may sakit this time, pero syempre tuloy ang laban ng buhay. Last year, grabe yung pinagdaanan ko. Hindi ko ma-imagine na pagdadaanan ko lahat yun. Pero guys, sana sa lahat ng mga nagyoyosi, nag-iinom. Kasi dati guys, nung bata-bata pa ako talaga, kasi ngayon 33 na ako, nung bata-bata pa ako, ewan ko, natuto akong manigarilyo talaga. Lagi akong pinagbabawala ng nanay ko na, huwag kang manigarilyo kasi masama yan sa atin. So, hindi ako nakikinig. Tapos, nagiinom din ako, pero konti lang, hindi naman yung sobra. Pero masama din yun. Hindi rin ako nakikinig. Hanggang sa, ayun, nagkasakit na nga. Tapos, sabi ng mga doctors, no, hindi naman sabi ng doctors pala, nagsisearch ako na yung pag-iyosi at pag-inom is isa sa mga dahilan para magkaroon ka ng tumor. So, sana guys, iwasan nyo yun. Alam ko mahirap iwasan. Kasi dumating din ako sa point na talagang mahirap iwasan guys. Hindi ko maiwasan. Naiwasan ko lang nung nagkasakit ako. Kaya sana wag nating hintay na magkasakit tayo kasi talagang nasa huli ang pagsisisi. Sobrang hirap ng may sakit. Tapos ayan guys, yung pala, balik tayo dito sa video na to. Yung mga nuts, hindi ako mahilig dati sa nuts, pero ngayon, kailangan kong kumain ng mga nuts kasi marami siyang benefits sa health natin. Kaya ayan, after kong kumain palagi, kumakain ako ng mga nuts kasi ang habol ko dyan is yung mga benefits niya, baka kasi makatulong rin sa akin. Tapos less carbs ako, tinatry kong kumain ng pagkain ng less carbs. Tapos syempre, hindi mawawala sa atin ang pagdalaw natin sa garden natin. Umuulan kasi guys, halos maghapong umuulan dito. So tiningnan ko, tapos ayan tingnan nyo yung kamatis natin Dahil siguro sa lalaki ng bunga niya, yan, humapay na siya. Tatry kong talian siya mamaya. Dahil yung anak ko walang magawa ngayong araw na to, sa loob ng bahay siya kapag ka naulan. Kaya ayan, nagpipate siya ng sarili niya. Hinahayaan ko siya guys para matuto siya kung anong gusto niyang gawin. Dahil maya pa magpapasukan na. Start ng pasukan dito guys is ngayong September 12. So sana naman ay hindi sumakit ang ulo ko sa unang pasukan. Matatry ko nang maging kagaya ng mga nanay dyan na nahirapan o hindi man nahirapan sa pagpapasok ng kanilang mga anak. So ito guys, syempre dahil hapon na, wala naman tayong ibang gagawin yung araw na to, hindi tayo makakapaggala. Hindi tayo makakalabas ng bahay or makakapunta kung saan-saan. Samahan niyo akong pumunta sa taas ng bahay namin at ipapakita ko sa inyo kung... Hindi, ang nagbibideo nito na guys ay yung anak ko. O diba? Kaya siya'y ganyang pagalaw-galaw. Papakita daw niya sa inyo yung kwarto namin at yung labas ng bahay. Buti nga guys, nang utusan ko na yung mag-video ng mga pang-content ko din. Gusto rin niya kasing makisali-sali. Kaya ayan. O diba? Ang dilim ng langit guys. Ulan ng ulan. Kawawa naman yung mga kamatis namin. Tapos ayan, papakita daw niya sa inyo yung kanyang mga stuffed toy. Mahilig siya dyan. Ngayon, oras na ng pahinga. Wala naman akong ibang gagawin. Tinatamad ako dun sa baba. Mananakit lang ang likod ko kakaupo. At syempre, makipag-engage na rin ako. Time na ng pag-phone at makipag-engage sa mga content creator. Tsaka syempre guys, huwag tayong masyadong ma-pressure sa paggawa ng reels. Enjoy lang natin. Kung hindi man tayo i-follow back ng mga ibang content creator, hayaan lang natin sila guys. At tsaka guys, tama na ang kakadaldal ko bukas na lang ulit. And magandang araw sa inyong lahat. Tapos sa Pinas, good night!